Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Inanunsyo ng Australian Embassy na nakabase sa Maynila na bubuksan na sa susunod na taon ang aplikasyon para sa work at holiday visa sa Australia. Ito ay matapos na pumayag ang gobyerno ng Australia na isama ang mga Pilipino sa bagong visa scheme nito. Una na ngang inanunsyo ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang bagong work at holiday visa para sa Australians at Pilipino sa kanyang official visit dito sa Pilipinas noong Setyembre 8. Batay sa Australian Department of Home Affairs, magpapahintulot ang naturang visa sa kwalipikadong nationals na edad 18 anyos hanggang 30 anyos na magkaroon ng extended holiday sa Australia at magkaroon ng short-term work upang matulungan silang masustentuhan ang kanilang biyahe o kaya pag-aaral ng hanggang 4 na buwan o kaya ay sumailalim sa 3 buwan ng Specified Subclass 462 Work upang maging kwalipikado para sa ikalawang work at holiday visa. Isa sa mga requirements ay dapat may sapat na funding para suportahan ang sarili habang nasa Australia. Ayon sa Home Affairs Department, nasa 5,000 Australian dollars o tinatayang 180,000 piso para sa inisyal na pamamahagi o pamamalagi sa Australia at karagdagang pang-cash na sapat para makabili ng flight ticket pabalik ng pinagmulang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tataas ngayong buwan ang mga singil ng Meralco dahil sa mas mataas na generation charge na nagtatapos sa 2 sunod na buwan ng pagbabawas ng rate para sa higit sa 7.7 milyong mga customers. Sinabi ng Meralco na ang kabuang rate para sa isang typical na sambahayan ngayong Setyembre ay tumaas ng 50 sentimos kada kilowatt hour sa 11 piso at 30 sentimo kada kilowatt hour mula sa 10 piso at 80 sentimo kada kilowatt hour noong nakaraang buwan. Ang adjustment ay katumbas ng pagtaas ng humigit kumulang 100 piso sa kabuang singil ng kuryente ng mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, 150 piso para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour at 200 piso para sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hour. Ayon kay Meralco Vice President of Corporate Communication, Joe Zaldariaga, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ay ang generation cost na tumaas ng 43 centavos kada kilowatt hour. Gayun din anya ang paghina ng piso ng Pilipinas laban sa dolyar ay isa ring contributory factor dahil malaking bahagi ng power producers ang dollar denomination. Sinabi ng Meralco na ang generation charge para sa Setyembre ay tumaas sa 6 na piso at 80 sentimo kada kilowatt hour mula sa 6 na piso at 30 sentimo kada kilowatt hour noong nakarang buwan bilang resulta ng mas mataas na gastos mula sa Power Supply Agreements o PSAs at Independent Power Producers o IPPs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa na namang dagdag pahirap sa mga motorista makaraang ianunsyo ng ilang kumpanya ng langis ang muling pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na inaasahang ipatutupad ngayong linggo. Ayon sa mga oil players, aabutin ng 30 sentimos kada litro hanggang 60 sentimos kada litro ang itataas nila sa presyo ng diesel. Bukod rito, naglalaro naman sa GES
sentimos hanggang 40 sentimos kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina. Samantalang aabutin ng 20 sentimos hanggang 50 sentimos kada litro ang taas ng presyo sa kerosene. Sinasabing ang bagong price adjustment ay dulot ng isang linggong galaw ng presyuhan ng petrolyo sa merkado dahil sa oil export cut ng Russia at Saudi Arabia hanggang Disyembre. Tuwing Martes, ipinatutupad ng mga oil companies ang price adjustment sa petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.